Okay, welcome to my FB page and YouTube channel. Kini yung lingkod si Pastor Armando Montero ay nagbabalik sa ato ang main theme, The Gospel of the Kingdom. At this point of time, mga kaigsunan, ato na po nga ipadayon ng ato ang subject nga humanata sa gitawag two kinds of eternal life. O niining gabi along Huwebes hapit sa sa bulan sa February year 2025. Shout out sa tanan Luzon, Visayas and Mindanao. O hinaot mga kaigsunan, naka ready na usab ang tag-usa kanato karon sa pag andam sa tuang Bible apps o manual ba nga Biblia. Ato ang gitawag nga treasure map or manual nga mao ang Bible, no? Meaning sa Bible, basic information na before living on this planet Earth. So igalaigson ang ato ang subject karon under sa main theme, The Gospel of the Kingdom, is about God's warning. So atong mabasa din sa Ezekiel chapter 33 verse 5. Shout out sa mga kabinanted pastors, kabinanted churches. Maayong gabi sa inyong tanan o maayong adlaw po sa lahi nga nasod sa maabot niini nga mga sibya o vlog nako. So matud pa diri sa English, he heard the second of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. May God bless us upon reading His Word. O hinaot tigaligson atong itawag nga pamation ang mga warning sa ato ang Ginoo before sa mao nga judgment. So mo nagi ingon din na sa Ezekiel 33 verse 5. Now, isip nga introduction, what is warning? In Greek word is nautitio, meaning to put in mind or to admonish. So, kinahanglan nga ato gyuning ibutang sa atong isilsil sa atong alimpitakan kung unsa ang mga precaution sa Dios o mga warning sa dili pa moabot ang takna sa maong mga kalamidad. O ang ato makita nga in every judgment there is a warning. So tinuod gina mga kaigsunan. Dili na gapataka ang Dios nga kalit-kalit lang, no? In God's warned the people of Noah's day. Tinuod kana mga kaigsunan. 120 days nga warning nga diin si Noe nagwali. So wala pa ang lunop. Muna mga kaigsunan sa panahon ni Lot, no? And on Sodom and those other cities in Lot's days, Sodom and Gomorrah, doon nagyapoy mga warning. Og si Abraham perting hinangyo gikan sa gitawag nga 50 pababa, 42, 45, 30 nya dayon 25 wa gid nakaabot in taon og pulo, no? Kay dilara sila si Lot, kuhaan pagyod og kuhaan pagyod isa nga nanilingi si atong asawa ni Lot. So muna ang nahitabo sa Sodom ug Gomorrah, nagyapoy warning. Og sa mga kalamidad o mga panghitabo based sa na-record sa Bible, kinilang ang Ninibing giwarningan og naghinulsol, no? So wala na dayon ang maong katalagman sa maong lugar, kay gikan sa mga bata pati ang mga hayop hantod na sa mga katigulangan naghinulsol sila. Muna nga wala gidayon ang pagsunog o paglaglag. Og karon mga kaigsunan, today many warnings throughout the New Testament and to be watching and to be ready for the return of Christ is in regard to the wrath of God, not to the wrath of Antichrist.
tinuod kay higala igsoon, no? Sa ato ang panahon karon kinahanglan kita nga magandam o magready mga kaigsunan, o gato ang magigmat kita, no? Magtuon kita aron nga maandam ta sa dili pa moabot ang kapungot sa Dios, no? Dili ingon nga kapungot ni Antichrist, no? Makalikay pa man ta ng kapungot ni Antichrist, kining kapungot gyud sa Dios wa gyoy makalikay ana sumala ni Amos. Muna ato ang pangandaman ni Galaigsoon. In our subjects, there are two main points to be considered. Number 1, God's warning to the unsaved people is hell, then lake of fire. Okay? So, ang warning sa mga dili luwas, mao ang inferno, o ang inferno, o Hades, ilabay na po na sa limnito puros nga mao ang lake of fire. O ang ikaduha na ito nga subdivision, God's warning to the saved people is the outer darkness. So, tutukin ninyo, kining maong pagtuon na to, ay ato nang sinsilyohon ang kining subject nga outer darkness, nga diin sa among panahon sa Bible School, wala ginamo ni na tunan, sigila na mo ni kabasahan, pero wala gini tutukan. Ngani, adunay mga rumors nga nahimo ning under the table sa EBA, sa American Baptist Association. Wala ni gitudlo kay ang ipasay sa ni is faithfulness. So dili magtuyok-tuyok ang atong mensahe Galaigsoon. I-take note nga God's warning to the unsaved people is Hades Hill. Ang Hades Hill ilabay na pud sa lake of fire. Samantala, ang warning sa mga luwas nga mga katawan sa Dios mao ang outer darkness. Na unsa dining outer darkness Galaigsoon? Daghang wala nakatuki o wala nakatuon ini. Now, ang outer darkness ato na karong matun-an mga kaigsunan, no? Sa human sa atong pagtuon sa kanang gitawag warning sa mga unsaved. So, una nga punto, God's warning to the unsaved is hell, then the lake of fire. So, kung gitagaan og acrostic meaning ang hell is horrible, enlarged, literal, lasting, no? Based sa Isaiah chapter 5 verse 14. Ga-enlarge na mga kaigsunan, no? Ga-enlarge ang maong lugar nga every time nga adunay ilabay dito, adunay ihato dito, no? O horrible kay na, no? Horror, no? Kalilisang makahadlok kay nga nagadako kana nga kalayo, o literal na mga kaigsunan. Unya maglast gina tungod kay giingon na sa atong Ginoo nga forever and ever, kay ilabay pa mangguni sa lake of fire ang kining gitawag hell. O isulti na ni sa Biblia sa Revelation 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So nalista o na-dokumentado na, o basta ma-document na ganina, mao na ginibasihan og dili na gina mabali, og ang Ginoo dili mamakak. So adto na gid siya giandam para sa mga wala nagpakabana sa Dios nga mga dili luwas, og niningatag na nagwarning ang Ginoo, adto na gyoy lugar para sa mga wala nagtagad sa Dios, no? Mao ang inferno, ug ang inferno ilabay na pod
anghel ilaban na pud sa lake of fire. So Revelation 19:20, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive unto a lake of fire, burning with brimstone. So grabe mga kaigsunan, napay gilabay dito nga buhi, no? O ang gibasihan gyapon dinhi sa lake of fire base sa mga binuhatan sa mga di luwas na kategorya gyapon ni. Sa tulo ay init, na labing init ug naay pinakainit, no? So yun na ang Dios mga kaigsunan, justice ya. Og dugang pa sa Revelation 21:8, but the faithful and unbelieving and the abomination and murderers are fearful, no? But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake with burned with fire and brimstone, which is the second death. Grabe, no? Supre, no? Di gid mabuhi ang tanom ana. So mo na ito makita mga kaigsunan, no? The last people are in no position to watch. They must repent, believe, be baptized into a true local church, then they can watch. So saan yung watching mga kaigsunan? Bantay, no? Di magpatulog-tulog, mag-igmat, o kinahanglan nga mag-greedy, no? So ang giingnan niini mga kaigsunan kanang naa na sa posisyon, no? Kung naa sa gawas, wala sila apil, no? Jesus compared his coming with the coming of the flood in Noah's day. The flood was the judgment of God. Jesus also compared the attitude of the people when he returned with the attitude of the people in Noah's day. Most people of both times were abundantly warned and are being abundantly warned, but they refuse to heed the warning and will be found unaware, so that they overtakes them as a thief. So grabing pasidaan sa Ginoo sa wala pa ang lunop, o gi-compare ni mga igsunan sa kang Noah's day, mao gyapon ang mahitabo sa ato karon. Na grabing pasidaan, wali diri, wali dito, warning dinhi, warning dito, pero wa gyud nag-refuse gyud sila sa maong gitawag nga warning, o sila nakaplagan nga matod pa they overtake them as a thief. Now ang katawhan sa Dios mga kaigsunan, dili ni siya ma-surprise ingon sa kawatan, ha? Si Noah na hibalo gyud siya nga inig human gayud sa arka, ug pagsira mag-ulan na. So mauna ang God's wrath. So sa atong panahon karon mga kaigsunan, nasayod ang iglesia sa atong Ginoo. Amo nang mag-ready gyud ug magbantay, kaya nag-ung-ung na si Kristo, unya dili matawag nga overtakes them as a thief, no? Para lang na sa mga naa sa gawas, wala sa posisyon nga mag-ready ug mag-watch. Panang iglesia sa itong Ginoo, dili gini siya makalitan sama sa kawatan, dili super excited tungod kay maka-detect o maka-discern nga diin si Kristo hapit na nagpakita sa makang Noah's days. So sa panahon ni Noah, si Noah nasayod siya, inig katapos na sa moong preparasyon o sirad-an ang arka, ibuhos na ang moong kalamidad nga maisip ang tubig ug ang lunop mao'y kapungot sa Dios, o dito nangamatay ang
wala nangandam o wala ni tikhid o wala namati sa maong warning. So padayon tayo galegson ang linaw nga kalayo. So mo ni para sa mga diluwas, kini mao ang ikaduha nga kamatayon sa destino sa tao. Dinhi ibalhin ang lumulupyo sa Hades. So balik mga kaigsoon, no? Ang dayon nga destino sa mga binanhaw o gibag-o nga mga wala maluwas nga mga tao nga gikan sa Hades. So mo ginay final destiny na, no, sa mga luwas. So ikaduha na ta mga kaigsoon, God's warning to the saved people is the outer darkness. So dinhi na mao na ni ato mga kaigsunan to kadtong kaganiha para tos mga nasa tagagawas, anak sa pagkawala o di gina mamati. Pero kini para ni kanato kung namati makakaron, ikaw ang tao sa Dios, miyembro sa iglesia, o doon na eternal security nga dili na ka para imperno, o usa ka sa maong warning o kita giwarningan nga adunay outer darkness. Naunsa man ning outer darkness ka legson? Meaning sa outer darkness, from the root word out or exterior and external, no? Dayon ang darkness to be without light according by Tim Amis. So naning libro ay galegson og daghaning mga verses ga back up nini, og ang kuan gyud sa meaning gyud sa outer darkness is a state of being, no? Sa ato pang pinulungan, kahimtang sa kinabuhi o state of being. So ang outer darkness igala igsoon kung atong basihan dito sa Jewish custom, wa gina nakasulod sa wedding, kay ang wedding sa mga Hudyo naanay brilliant light sa sulod niya. Wa nakasulod ani tuwa sa gawas muna nga grabe kangit-ngit ang sa gawas, walay brilliant light. Kung ay naka-attempt dito nga nisulod nga walay sinina para sa kasal, gigapos siya o gisalibay sa kangit-ngitan sa gawas. Matud pa sa uban nga kaniadto nga gi-issue sa kuha, new lighter daw mi tungod kay nagtudlo daw may outer darkness. Wala ig sapayan kay apil po si Kristo, mahimo pong new lighter si Jesus Christ, kay si Jesus man mo nagtudlo gini mismo, no? Ato maning mabasa sa maong pasahe sa Biblia, no? Daghan nga tulo ka bersikulo ni sa Mateo. Now ang outer darkness mga kaigsunan, ang silot nga matagamtaman sa ordinaryo nga luwas tungod sa pagbalibad nila sa pagtuman sa mando sa Dios, no? So mo nay makatagamtam sa outer darkness. Tawag kini og state of being, kahimtang sa kataong luwas. Ang mga Hudyo nga dili matinumanon sa sugo sa Dios mahiagom sa maong silot. Og matod pa dinhi sa Mateo 8:12, sumo na ni ang giingon ni Hesus, apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon ngadto sa kangitngitan sa gawas, didto adunay pagpanghilak o pagpangkagot sa mga ngipon. Mateo 8:12. Ang uban wa kabasaan ni ambot nga no? Pero kasagaran gyud gagaisyo nga magtudlog outer darkness, new lighter, no? Sira bagong tigsudlit daw, bagong tigdudoslit astilan, no? So naamagi grupo sa new lighter igala igsoon, pero tuo man tog incarnation, no? Tuo po to nga si Judas Luas pagikog perno na pod, pero wala man may anak, no? Lahi ang sa cabinet nga teaching when it comes of outer darkness. So mao na ni pamati mo ani. So diri sa Mateo 8:12, so nanay gilabay diri sa kangitngitan sa gawas ani, so mga Hudyo ni mga kaigsunan, no? Dugang pang verse, paspas man. Ang mga hintil nga dili matinumanon mayagom sa maong silot. So walay
exempted din no. Kita nga na sundot ug na sumpay ng mga hintil nya nisundog puta sa mga ini gitawag Hudiyo in the place nga nagsupak sa mando sa Dios, putlon pod no. Iputol kay itong unay. So na pod gisulti na pod is Mateo 22 versikulo 13 mo na po ni ikaduhang verse about outer darkness. Unya ang hari miingon sa iyang mga sulugon, gapusa ninyo siya sa tiil og kamot og ilabay ninyo siya ngadto sa kangitngitan sa gawas, didto adunay pagpanghilak og pagpangkagot sa mga ngipon no. Grabe kini nga moong pagkagot tigalag, so that is a remorse no. Kandidato naman ta siya mosulod si Ngarian niya, nahimo siyang na-disqualified o gigapos, gusto ta siyang mo enjoy sa privilege sa sulod, pero gigapos ang isa ka kamot ug isa ka tiil, astilan niya wala siya ka-appeal. So balikan na to ang meaning sa outer darkness is the state of being. So ang iyang kahimtang sa kinabuhi, nahimo siyang na ordinary nga tao imbis kay special unta siya. Maghari unta siya uban ni Kristo, siya na hanuoy na harian. So mo na ang deeper study about outer darkness. Dugang pa sa verse 30 sa Mateo 25 verse 30, ikatulo na ni nga verse no. Ingon walay mabasa sa Biblia outer darkness, daghan malaging bersikulo. Ang Kristo paginigi ka no. Og ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto sa kangitngitan sa gawas, dito na pagpanghilak o pagpangkagot sa ngipon. Di gid maiwit ning kagot sa ngipon no. Sa di kakagot kung way ngipon, butangan naman nagngipon sa Ginoo, kagot mas pagmahay gud no. So kining wa nakasulod sa kasal o nasyat upan, so ang kahimtang sa kinabuhi nila wala napakaslan uban ni Kristo. Kandidato unta ay membro sa iglesia sa Ginoo ug nakaplagan nga wa mo tuman sa mando sa Dios ug wa namati sa warning. Mo na mga kaigsunan ang silot sa luwas og almost everything was lost. Every time mo basa ka diha, makuyawan ka diha sa unang Korinto 3 sugod 12 hangtod sa 15 nga sunog ang imuhang kahimtang og di daw iksapayan kay luwas man pero ang nabilin kaluwasan lang sa pagkaimpernuhanon, pero kaluwasan sa pakigsaad lost no. Lost the privilege to enter the kingdom, lost the privilege to be a wife, lost the privilege to reign with Christ, lost the privilege, pasta naghanang lost nga privilege everything was lost except the salvation from hell. Mao lang ginay nabilin. Nahimo na unta siyang ining gitawag nga maghari og nabalik siya sa pagkaulipon. Mao na nga harian. Bastang paita no. Una mamati ta samtang wa pa ni mahitabo no. Verse 24, panlimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit kay daghan suginlan ko kamo ang maninguha, daghan ko nung maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Mo na ni warning mga kaigsunan. Nanindot mangod kayo, makainggan niyo gyud. Sadya nga ang tagbalay makatindog na o makasira sa pultahan o kamo musugod sa pagtindog sa gawas o sa pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Ginoo, ablihi kami og siya maggatubag kaninyo ug maingon kaninyo, wa ako kaila kaninyo kung tagadiin kamo. Pastilan gi-ignore gid taon no, tungod kay taspukan ug wala nagmatinumanon. So diri na ta sa padayon sa outer darkness gapon, tungod kay outer darkness that is a figure of speech o ang meaning ana state of being o kahimtang sa kinabuhi. Alang tao na to kung unsa ang kahimtang sa gawa sa syudad. Ang dayon nga destino sa mga binanha o gibag-o apan ordinaryo o kahimtang
kahimtang sa kinabuhi, state of being nga mga luwas nga katawhan. So naa sa gawa sa syudad, no? Ang dayon nga destino sa mga binanha og bag-o nga mga espesyal nga katawhan naa sa sulod sa syudad. O dako kay diferensya, no? Naa sa sulod. Hayahay pagid kayo kay mag in and out, no? Murag mga congressman na ay mag-retain sa kingdom, na apoy magsulod gawa sa king harian. Pero ang gatong na tagak sa pagka-espesyal, di gyud siya kasulod ug naara gyud siya sa gawa sa king harian. So mao nay outer darkness pag abot na sa maong kingdom nga iyang kahimtang sa kinabuhi nahimong naa sa ordinaryo nga kahimtang. Sunod ang tibuok nga katawhan. So general group na ni, no? Gibahin sa tulo kat tibuok nga katawhan. So ako naman ang explain ang general group of people, three destiny. At kan review na po nato ni, no? Gibahin sa tulo nga tibuok nga katawhan. Ang unang bahin ang dili luwas nga katawhan. Ito is a son of perdition, anak sa pagkawala. Di na siya mga luwas. Magsimba sila og mga Diyos-Diyos, yes. Di ginamosimba sa buhi nga Dios. Midumili sa pag-ila nga adunay matuod nga Dios. Yalisdan nila patay. Mudawat sila sa marka sa mananap nga mapintas. Siyempre, magupot sila sa doktrina nga iya sayawa. Siyempre, kay naman sila sa founder nila is Tanasman. Ini kamatay nila diha sa lawas ang ilahang kalag ug espiritu moadto sa Hades. Munay final destiny. Banhawon sila human sa 1,000 ka tuig sa paghari sa Ginoo uban sa iyahang mga balaan. So take note, ang gap dinhi di siya mabanhaw ning mga di luwas, adunay gap nga 1,000 years, no? So sa di pa maghari si Kristo, banhawon ang mga luwas, no? So mabitin ang mga di luwas na ay sa 1,000 ka tuig ang gap, usa pa mabanhaw ang mga di luwas. Kunya dito sila isalibay sa anong gitawag nga linaw nga kalayo. Muatubang sila sa hukmanan sa dakong trono nga maputi. So white throne judgment, puros ni dili luwas, gikan kang Adan hantod sa last nga generasyon atong kahimtang karon. Itambog silang tanan ngadto sa linaw nga kalayo. Og sunod ikaduha, no, nga bahin sa tinibuok nga katawhan mao ang ordinaryo nga luwas nga katawhan. So nanata sa slave son. Asa ni sila? Ang ordinaryo luwas nga katawhan, mituo sila nga adunay Dios nga naglungtad. So di gini siya maimpierno. Ang uban kanila wala nagpasakop sa bisan unsa nga iglesia, tama, no? Ang uban kanila nagpasakop sa iglesia nga gitukod sa Ginoo. Nagpasakop pero natagak, disqualified. Sila nagkupot sa doktrina nga hinimo lamang sa mga tao. Nindot mong ganigot, no? Kwarta dayon. Sila nagbaton sa kinabuhi nga mao ang sa daotan nga yuta. Sila mubiya sa iglesia sa Ginoo ug dili mga lagad. So di gina sila mulahutay, no? Nay pagkairo, nay pagkaanay, no? Nya sila mudawat sa marka sa mananap nga mapintas kini. Kuya kayo, no? Anong mudawat na sila kay aron nga ma-under na gid sa kapungot sa Ginoo kay wa may neutral, no? Og dili sila makaapil sa pagsakgaw sa pagtagbo sa Ginoo. Siyempre wala sila divine body. Na sila binanhaw pero mere flesh body, adunay gravitational pulse of the earth. So di gyud katagbo kay kadtong mga special divine body to, no? Wala nay flesh and blood. Pag ingon sa Ginoo saka mo nga rin makasaka gyud. Sila mahiagom sa silot sa kangitngitan sa gawas. So mo na ni ang kahimtang sa mga napildi. Kahimtang sa mga luwas nga wala nituman sa mando sa Dios.
o kahimtang sa mga luwas pagkaimpyonohanon nga naa sa uban nga mga grupo sa mga man-made doctrine. Ang arang ato kay gamay rag puspos kay inang na miyembro gyud sa Missionary Baptist tinuod nga iglesia itong Ginoo niya puros sa piling-piling lang, no, niya wala nang andam niya daghanggi sagasaan nga doktrina sa itong Ginoo adawata wala gi-apply wala gi-practice pastilan napay panahon mga kaigsunan mangandam og be watch and be ready, no? Ay ang warning ba nato mao ang outer darkness. So mao na ni ang state of being kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryo mahiagom sa kangitngitan sa gawas, no? Sila makatagamtam sa kalayo sa pagbag-o sa kalibutan na sunugon kalibutan na mga people sila mahimong ulipon sa mga espesyal nga luwas nga katawhan mao gyud harian adto sila magpuyo sa gawas sa balaang syudad sa Jerusalem. Yes, di sila kasulod. Unsa pa? Ini katulong nga bahin. Kini mo inindot ang espesyal nga luwas nga katawhan. Ating nindutan ni Galayson pamati mo. Sila ang katawhan nga misagop sa pulong og nabautismuhan. Sila mao ang katawhan nga nagbarog sa maayong yuta. Amen. Sila mituman sa mga mando sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan o paglutos. Yes. Di basta-basta ang ranggo. Di po basta-basta ang nagian. Kabi ng training. Sila wala midawat sa marka sa mananap nga mapintas. Siyempre, no? Ang uban kanila nakasinati sa kamatayon sa lawas sa pagpanalipod sa doktrina sa Ginoo. Yes, unang biruan na dito ang mga apostolis, no? Di pa untimely pa kay mamatay pero ilang pamatay, no? Ang nangamatay diha kanila pagabanhawon og makaangkon sa lawas nga makapanunod sa tanang butang. So mo na gitawag nga inherit all things tungod kay nakaambit siya sa divine nature. Ang wala nangamatay diha kanila pag-alidan og makaangkon sa lawas nga makapanunod sa tanang butang. So katong abtan nga buhi. So di ang alag banhawon wa man namatay, so i-translate na siya alidan. O kung pasado siya sa kabinan, ang ihang lawas alidan sa divine body pagkaninduta higalayson. Dili na mahadlok sa kalayo, di na mahadlok sa tubig, di na mahadlok sa bisan unsa, no? Sama kang Kristo na nga lawas. So diin nga si Kristo mo ay unang bunga. Imong mabasa diya sa unang Korinto 15:23. Matupan ni Kristo, ako lang sa ang una karon. Unang bunga sa pagkabanhaw. Divine body nilakaw sa dagat. Nya di na mo mukaon pod, pwede pud di mukaon, no? So iyon si Kristo ang kamo nga nagsunod nako unya ra sa pag-abot nako. Mo ni pasalig sa Ginoo sa unang Korinto 15:23. So paabot lang kita higalagson, no? Muatubang sila sa hukmanan sa Ginoo og mulinya sa dapit nga tuo. Siyempre, no? Katong worth it dito mulinya sa tuo gina. Nya moingon si Kristo panunda ninyo ang gingharian. Sila mao ang mutagbo sa Ginoo didto unya sa kapanganuran. Siyempre kay naay divine body, no? Sulpot dayon pag-ingon sa Ginoo, go signal saka mo ngari, di makasaka gyud. Ang unfaithful kay mere place body lang sa pagkabanaw, pilit sa kalibutan di kasaka. Sila mao ang muhari uban sa Ginoo ibabaw sa luwas o dili luwas nga katawhan. Siyempre sa 1,000 years na mapunay liwat sa mga pitfall nga nisimang pod, no? Anak sa pagkawala gyapon. Pero sa expire sa 1,000 years wala na dili luwas dito, no? Sila mao ang muhari uban sa Ginoo ibabaw sa luwas nga katawhan sa walay katapusan, no? Sa eternity na ni, no? Sila adto magpuyo sulod sa balaang syudad
sa Jerusalem sa walay katapusan pagkaninduta, no? So state of being during outer darkness, meaning state of being during resurrection, they were lost of glorified body, mere flesh body only. Unang Korinto 15, pick up niya Galagson, verse 40, 42 to 46. So mao ni ang state of being sa mga na pildi, wala kadawat sa glorified body. State of being wala nakpakaslan, loss of bridal privilege, they were shut off, nasiradaan sila. Sama atong 5 ka mga buang-buang nga ulay. Matthew 25 verse 10 to 13, chapter 25 verse 30, chapter 22 verse 11 to 13. So pick up ninyo igalay son. Sunod, sa wrath of God, state of being gyapon. Mao ni outer darkness, state of being nga makasinati sa 1,335 days nga mao ang 7 vials of God in Revelation 16. Mao'y mapuspusan, mao'y mabubuan sa kapungot. Grabe, no? Nakaikya sila sa kapungot ni Antichrist kay nag-compromise o nagpauyon-uyon, pero dili ta kaikya sa kapungot sa Dios sigala igsoon. Mamuspos gyud ang Dios, no? Daghan pagpuspos tong nasayod, no? Kay sawa nasayod. State of being sa kingdom privileges, they were lost of inheritance. Wa gid sila mapanunod kay anak naman siya sa pagkaulipon. Diba ang anak sa pagkaulipon wa gid mapanunod. During 1,000 years, loss of privilege to reign with Christ. Kandidato unta siya muhari pero wa siya na kapasar, no? Murag nag-appeals training unya, na disqualified ug ni back out. Matod pa sa mga initiator sa nga nag-training sundalo dis kalibutan, pack up your things and come back no more. It's better to plant kamuti in your home. Pero kadtong ni padayon o ni graduate, kanta gina siya og umulan o bagyo, ayos lang, no? Tungod kay swildado na. So state of being during 1,000 years, wa siya kahari uban ni Kristo. Panahon sa renovation period, undergo siya 6,000 years under fire. Tungod kay gamiton sa Ginoo pag renovate sa yuta nga kining yuta nga puy-an nato nga puno na sa kaugawan, sunugo ni, no? Ug naa diha ang mga unfaithful nga di na pod maunsa sa kalayo, pero kasinati gid sila aray. Kaya imo maobserbahan na sa pagkanaog sa bagong Jerusalem naa nay mga tao sa ubos, no? Nga nahawas na gikan sa kining gitawag nga renovation period. Mao nay sakit kay galagson, no? Kalayo na sa kapungot o kalayo o silot sa Ginoo. Muna atong kadlokan. So for eternity, dayo na unsa ang posisyon sa usa ka libo ka tuig. So mao na ang eternidad nga wala na mo hila nimo kung nakahari ka uban ni Kristo. Wala mo hila nimo paubos. Wala na po'y promotion dinhi, wala na po'y nang gitawag dinhi rulership. Yun ka nga mga pital ka, wala, no? So natapos na ang kining gitawag nga padula niya. Kung kinsa nakadaog sa iyang posisyon, mao na gina for eternity. Ganindo tayo galagson, ayan yung palabiyang dako kayong kagayunan. Kining inyong ubos nga lagad nag-awhag sa under sa iglesia sa Dimapako, Covenant Missionary Baptist Church. So makasubo o makahilak ta sa mga kaigsunan nga ilang giayran ang maong truth, maong kamatuoran. Someday magmahay o magkagot sa ngipon kung ilahaning balibaran o palabyo nila higalayson. So ninyong ubos lang man namilit hanggang sa muli magkita-kits tayo mga kaigsunan, o God bless your heart. O kinahanglan dili mo mag close minded kay ang kining gitawag nga pagka-ignorante, ignorance is
is the sign of darkness, and the darkness is a product of being close-minded. So open-minded kita to ang tagaan no panahon ng pagtuon ng pulong sa Ginoo. Wala man ko diri nag yaba-yaba ngawalay basihan ang pulong gyud sa Ginoo mo atong basihan. Okay, daghang salamat. God bless.